Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ulit si JDB. Pag-usapan natin ngayon ito. Sinabi ni PBBM, bago lang ito, mainit-init pang balita. Ang sabi niya, oh my God, sabi niya, we don't recognize the warrant that they will send to us. That's a no. Sabi niya, diba? Alam niyo, nung mabasa ko to kanina, I downloaded a copy and then I sent do sa GC namin. No, I just made a reply pala. Sabi ko, this is indeed frustrating. Yeah, indeed, this is frustrating. Bakit? Alam niyo kasi, para ho sa isang ordinaryong tao na sumusuporta, nagtatanggol ah, sa kanilang dalawa, dati kay dating Pangulong Duterte, kaya lang naging hudas sa taong bayan at ngayon naman po dito ako nakasupport sa ating presidente kay PBBM na matagal na nating inaabangan ang kanyang kandidatura at ngayon na nga Pangulo na, 'di ba? So, sa dami ng kawalang hiyaan po na ginawa ni Digongski kay PBBM at sa dami na ng mga Pilipino urging him, ipadampot mo na yang taong yan sa ICC. Ngayon, 'di ba? Oh, katatapos lang ng maisog-maisog. Palagay ko dahil na rin po sa kaya naging bagong tono si Digongski diyan sa maisog at nag-lecture na lang, nag-ala professor, nag-lecture na lang ng Consti 101. Baka siguro iniisip nito, tangina malapit nang bumaba yung ano ko, warrant, 'di ba? Kasi sinasabi nila, mga bandang July or June, bababa yung warrant niya. At yun naman ang sinasabi rin ni Harry Roque na na pangit yung fungsoy ni BBM at magkakagulo at mapapababa siya sa pwesto. 'Di ba? Frustrating lang ho kasi dahil kung simple lang iisipin natin, sa kabila ng ginawa sa kanya ni Digongski at ng ibang mga kaalyado niya, nakuha pa rin po ng Pangulo natin ang paninindigan na hindi ko yan ah, kikilalanin. Sabi niya we don't recognize the warrant that they will send to us. So, sabi nga nila kanina, mukhang may warrant of arrest na itong si Digong at hindi na lamang na ipapadala rito sa atin. Diba? Now, ang tanong, bakit naman po ganito ang sagot ni PBBM? That he will not recognize in case na may dumating na warrant of arrest coming from ICC for the former president. Yun ang tanong bakit? 'Di ba bakit? Ito simple lang 'yan. Katulad lang din yung aksyong 'yan ng ginawa niyang aksyon dun sa ipinagtanggol si VP Sara. 'Di ba? Pinupunan ng marami, pinupunan natin. Bakit ikaw parang wala kang malasakit diyan sa nangyayari sa West Philippine Sea? O ano sabi ng Pangulo? 'Di ba? He simply echoed etong sinabi ni Congressman Duterte na hindi trabaho 'yan ng Vice President at ng DepEd Secretary. Ah, yung may kinalaman sa sa foreign policy. Pero pagdating sa ibang bagay na international issues, nakakasawsaw, 'di ba? Si Sarah. So, ito pong this is a reverse psychology, 'di ba? Kinahon si Inday, ikinahon niya. Nasabi niya, paniniwala ako naman si Inday. Ito siya naman kasama natin sa labang ito sa West Philippine Sea dahil bahagi siya ng pamahalaan hindi katulad sabay banat no. Hindi katulad nung nakaraan na yung Vice President hindi bahagi, hindi tinuring na bahagi ng pagpapatakbo ng gobyerno. At dahil siya po ang uh, tawag dito kumbaga he's the one that shapes up our foreign policy.
So etong si Inday at ang iba pang mga bahagi ng ating pamahalaan ay kailangan nilang sumunod sa kanyang disenyo. So ikinahon niya ron si Sarah na oras na kumontra si Sarah, edi halataan na talagang umamin ka na nga na ikaw ay talagang worshipper, 'di ba, ng dragon. Oh. At dito, para ito maghunos dili ka digong sa dami ng kawalang hiyaang ginawa mo sa akin, pwede na kitang ipadampot pero poprotektahan kita, 'di ba? Walang iba, walang iba na ano, ah, tawag diyan, walang iba na pupuwedeng ano rito. Alam niyo si PBBM, trumabaho ito. Sabi nga ng mga nakakakilala sa kanya, matalino 'yan. Ang galaw niyan pailalim. So ibig bang sabihin, eh, sumasakay lang si PBBM? Ako gusto kong sabihin sa inyo na hindi po siya sumasakay, bagkus binibigyan niya ng marami pang pagkakataon etong si dating Pangulong Duterte. And the rest, 'di ba? Gusto niyong manatili sa Pilipinas at hindi mo sapitin ang nakahihiya, higit na mas nakahihiyang sitwasyon na inabot ng aming pamilya, eh, maghunos dili ka, manahimik ka na. Tutal ayaw na rin naman na sa'yo ng China. Totoo nga, inaalala ko nga eh. Dahil sa ginawa niyang pambubudol sa China, na siya mismo yung agreement niya, dini-deny niya na ni Digong. Baka mamaya ipapatay ito isang beses, eh, ano to eh, kay BBM pa mabintang. So kumbaga, tahimik lang ang China, pangiti-ngiti, samantalang tayo rito nagsisisihan kung sino ang tunay nagpatumba sa kanya. Eh sino ba may kasalanan? Si Digong. 'Di ba niloko niya China. Eh kung direktahan sana ang salita niya, walang pabudol-budol. Hmm. Tapos gusto pa niyang i-share kay PBBM yung kanyang best practices. Ang isang leader po ng bayan, kinakailangan ito 'pag magsalita po dapat may conviction at decisive talaga. Pula kung pula, asul kung asul. Hindi yung, alam mo yung red orange ay bahagi ng, pamilya ng mga red. At yung medyo violet, mga ganyan, 'di ba, yung walang paligoy-ligoy. Tapos bandang huli tatanungin ka, "'Di ba sabi mo belong to the family?" "Ah, oo, pero hindi pala." Yung kausap mo naniwala sa'yo, "Ha? Hayop ka? Nasiro ko dahil naniwala ako sa paliwanag mo, tapos hindi ka pala kumbinsido sa paliwanag mo." 'Di ba? So ito, nagawa ni PBBM, kaya pinaliliwanag ko sa inyo because I don't want you to feel, the same feelings ex that I had the first time that I read this. Talaga ako naisip na, hindi, ano 'to, ang presidente is always consistent, yung kanyang, napupuna ko na rin na gusto ko na nga ikumpirma, trabahong pailalim at wala akong choice dito sina Digong, 'no? Ah, Kalabanin mo si BBM despite this assurance, kapagka ikaw ay pinadampot niya, eh, wag ka ng magrereklamo. Ikaw na may kasalanan dun. At 'pag ito ho pinadampot, Diyos ko po, sa bagal ng ICC, lumutas ng kaso, naku, wag naman sanang mangyari, utas ito paglabas dun, hindi pa tapos ang kaso. Hmm. Ay naku, Diggs, 'di ba swerte nga niya, eh, 'no, yung kinakalaban niya, eh, hindi kasi from the previous administration, 'di ba? Yun lang bumiro sa kanya, saan pinupulot? Sa kulungan. Oh, yung, the other administration, 'di ba? Anong ginawa? Yung mga kaalyado nila, yung mga balimbing na bagong sumalta sa kanilang partido, oh, anong ginawa ni Pinoy? Pinakulong. Naalala niyo? Pinakulong yung mga kaalyado nila na sabi nga nung yung nakulong, eh, na nakalaya. Tangina,
Inano kami, ginamit lang kami. Tapos kami ng mga tingin nila walang silbi sa partido, kami sinakripisyo. 'Di ba? Na house arrest. Tapos eto ngayon, ganda ng sinasabi sa kanya ng presidente. Alam niyo, eto po, dapat dito, magseryoso na rito si dating Pangulong Duterte ng takot kay PBBM. Bakit? Putragis, tae na lang ang trato sa kanya nito, ni PBBM, eh. 'Di ba sabi niya, "He is absolutely nothing to me." Oh, eh, parang tae na nga lang, 'di ba? Yung mga pang-aasar niya, pang-iinsulto niya, walang nangyayari. Hindi nati-threaten ang presidente, 'di ba? Tapos kapag wala ang presidente rito, doon niya titirahin ng titirahin. Hmm. Ay naku, Diggs, sayang lang. Ito, iyan ang original talaga o certified na bumudol sa mga Pilipino, 'di ba? Akala natin, ako sabi ko, "Putragis na 'to, akala ko matino." Yun pala, loko-loko. Akala ko magsisilbi sa interes ng bayan natin. Akala ko magiging siyang, magandang, o magaling na adviser ng presidente. Yun pala nakakatakot madikit at maging adviser. 'Di ba baka imbis na pabulong-bulong lang, putragis siya na pala nag-u-usurp na ng power. Hmm.